Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1. Ang verse ay nagpapakita ng unique na mensahe ni Apostle Paul tungkol sa justification by faith alone. May mga pagtatalo kung paano ma-justify ang isang tao dahil madalas hindi nare-recognize ng mga simbahan ang iba't ibang audiences at dispensations sa Scripture. Linawagin natin ito. Bago ma-convert si Saul as Acts 9, ang justification niya ay sa pamamagitan ng works ayon sa relihiyon ng mga Hudyo. Maging ang 12 apostles na kanyang pine-persecute noon ay nagpatuloy sa justification sa pamamagitan ng works. Dapat nating malaman na ang persecution sa church sa Jerusalem ay hindi tungkol sa faith versus works, kundi tungkol sa mensahe na si Jesus ang bagong high priest. Sa pangangaral na si Jesus ang Messiah, tinutuligsa nila ang authority ng kasalukuyang high priest na si Caiaphas na may papel sa pagpapako kay Jesus. Ipinapakita nito na si Caiaphas at ang kanyang priesthood ay wala ng bisa dahil ang priesthood ni Jesus ang pumalit. Noong Acts 9 lamang, nung naligtas si Saul, ni-reveal ng Diyos ang doktrina ng justification by faith alone sa kanya. Iba ang mensahe ni Paul na nagtuturo na simula ngayon, ang justification ay sa pamamagitan ng faith alone dahil sa natapos na gawa ni Kristo sa krus. Sabi nga ni Paul, by the obedience of one shall many be made righteous. At being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Subalit nalilito pa rin ang iba sa justification by faith alone dahil hindi nila naihihiwalay ang iba't ibang gospels na ipinangaral sa Bible. Ibinigay kay Paul ang revelation ng gospel of grace para sa mga Gentiles, habang ang 12 apostles ay nanatili sa mensahe para sa Israel na ang kanilang justification ay by works of the law pa rin. Dahil tayo ay Gentile, madali nating maiintindihan ang regalo ng Diyos through Jesus na justification by faith alone. Walang sama ng loob o galit ng Diyos sa iyo kung ikaw ay naniwala sa gospel ni Pablo.